Ninakaw ng sarili kong kadugo ang aking pangarap habang nagdurugo ang aking sinapupunan sa pagbuo ng kanyang imperyo. Nagpapakasarap siya sa kama ng aking asawa. Baog siya, ikaw ang reyna ko, ang malupit niyang sumpa. Ngunit hindi ako iiyak. Pinunasan ko ang aking luha at hinasa ang aking patalim. Sisirain ko sila mula sa loob. Handa na ba silang tikman ng impyerno ng isang asawang nagising sa katotohanan? Huwag mo na siyang alalahanin. Wala namang silbi si Elena sa bahay na ito, kundi maging palamuti at katulong na walang bayad. Ikaw, Clarice, ikaw at ang dinadala mo, ang tunay kong pamilya. Siya ay isang tuyot na sanga na hindi kailanman magbubunga. Ang boses ni Tristan ay malamig pa sa hanging amihan na humahaplos sa pasilyo ng kanilang mansyon. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Elena. Tila isang rebultong unti-unting dinudurog ng bawat salitang kanyang naririnig. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang sweater na kulay abo, yari sa pinakamahal na lana na 3 buwan niyang pinagpuyatan. Bawat hibla niyon ay hinabi ng may pagmamahal. Bawat tahi ay may kalakip na panalangin para sa kaarawan ng asawa. Ngunit ngayon, ang sweater na yon ay tila isang mabigat na pasanin na nais niyang bitawan ngunit hindi niya magawa. Huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang dulo ng kanyang hintuturo ay may maliit pang sugat, sariwa pa mula sa huling tusok ng karayom kaninang madaling araw habang tinatapos ang regalo. Ngunit ang hapdi niyon ay wala pang isang kusing kumpara sa lason na ibinubuhos ni Tristan sa kanyang puso. Pero Daddy, baka makita tayo ni ate. Alam mo namang napakamapagmatsyag niyon. Ang malambing at mapanuyang tinig ni Clarice ang sumunod na bumasag sa katahimikan. Sumilip si Elena sa siwang ng pinto. Doon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng lampara, nakita niya ang kanyang pinsan, ang ulilang batang pinatira niya sa ilalim ng kanyang bubong, ang babaeng itinuring niyang sariling kapatid, na nakasandal sa dibdib ni Tristan. Mas lalong kumirot ang dibdib ni Elena nang makita ang kumikinang na perlas sa leeg ni Clarice. Iyon ang kwintas na pamana ng kanyang ina, ang hiyas na sinabi ni Tristan na nawala raw sa loob ng kanilang vault noong nakaraang buwan dahil sa kapabayaan ng mga katulong. Isang malakas na pintig ang umalingaw-ngaw sa kanyang sentido. Tila may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang mga pamilyar na kagamitan sa loob ng bahay na kanyang inalagaan ng 10 taon ay biglang nagmukhang mga estranghero. Ang bawat sulok ng mansyong ito na binuo niya sa pamamagitan ng kanyang pawis at pagsasakripisyo ay biglang naging isang bilangguan ng mga lihim at kataksilan. Hayaan mo siya. Masyadong tanga si Elena para makahalata. Ang akala niya, ang lahat ng pagod ko sa opisina ay para sa kinabukasan naming dalawa. Natatawang sagot ni Tristan bago muling hinalikan si Clarice sa noo. Narinig ni Elena ang papalapit na mga hakbang ni Doña Carmen mula sa sala. Ang tunog ng mararangyang sapatos nito sa sahig na gawa sa nara ay tila isang babala. Elena, nasaan na ang cake? Kanina pa naghihintay ang mga bisita sa labas. Napakabagal mo talagang kumilos. Wala ka nangang silbi sa paggawa ng apo. Pati sa pag-aayos ng handaan ay wala ka ring kwenta. Pinunasan ni Elena ang isang butil ng luhang nagtangkang kumawala sa kanyang mga mata. Mabilis niyang itinago ang sweater sa loob ng isang cabinet sa pasilyo. Hininga siya ng malalim, pilit na ibinaba ang bawat piraso ng kanyang nadudurog na kaluluwa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingala siya at muling isinuot ang maskara na kanyang kinagisnan, ang maskara ng isang tapat, matiisin at mapagmahal na asawa. Paglabas niya sa maliwanag na sala, sinalubong siya ng tawanan ng mga kaibigan ni Tristan.
Bit-bit ang isang malaking cake na may nagniningning na mga kandila. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng hapagkainan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Happy birthday, love! Ang mahinahon niyang bati kay Tristan nang lumabas ito mula sa silid-aklatan, kasunod si Clarice. Ngumiti si Tristan. Ang ngiting dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Elena, ngunit ngayon ay tila yelo na sumasakal sa kanyang hininga. Hinawakan ni Tristan ang kanyang baywang at hinalikan siya sa pisngi sa harap ng lahat. Salamat, Elena. Napakaswerte ko talagang magkaroon ng asawang katulad mo. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Clarissa naman ay nakatayo sa isang sulok, nakangiti ng matamis habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pang bakas ng umbok. Ngunit alam ni Elena na may dala ng lason para sa kanyang kinabukasan. Natapos ang gabi na tila isang pelikulang walang tunog para kay Elena. Pinanood niya ang kanyang sarili na nag-aasikaso ng mga bisita, nagliligpit ng mga pinagkainan at tumatanggap ng mga mapanirang salita mula sa kanyang biyenan. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob ng kanilang silid, ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Humiga si Tristan sa kanilang kama at agad na pumikit. Ramdam ni Elena ang bigat ng braso ng asawa nang yakapin siya nito mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Tristan na dati ay kanyang kanlungan, ngayon ay tila apoy na nagnanais tumupok sa kanyang balat. Nanatiling nakadilat ang mga mata ni Elena sa kadiliman ng silid. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pagtitiis. Anong uri ng pag-ibig ang nagagawang pumatay ng paulit-ulit ng walang gamit na patalim? Anong uri ng pamilya ang nakakayanang lumamon ng sariling kadugo para lamang sa sariling kagustuhan? Habang ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga kurtina, isang sumpa ang nabuo sa isipan ni Elena. Ngayong gabi, ang babaeng masunurin at mapagpatawad ay tuluyan ng pumanaw, kasama ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa pagdating ng umaga, sino ang gigising sa tabi mo, Tristan? Handa ka na bang harapin ang bagyong ikaw mismo ang nagtanim? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid tulugan ay hindi nagdala ng pag-asa para kay Elena. Sa halip, tila ito ay isang malupit na paalala na ang bangungot kagabi ay hindi lamang isang masamang panaginip. Maaga siyang gumising, mas maaga kaysa sa dati, dahil ang katawan niya ay hindi na makatagal sa tabi ng lalaking ang bawat hininga ay amoy kataksilan. Sa kusina, ang bawat galaw ni Elena ay tila isang ritual ng pasakit. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang usok mula sa sinangag ay hindi nakapagbigay ng gana sa kanya. Habang inihahanda niya ang almusal para sa pamilyang unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao, naramdaman niya ang matinding pagod na hindi kayang lunasan ng tulog. Maya-maya pa ay bumaba na si Doña Carmen, suot ang kanyang mamahaling robe na tila isang reynang handang magbigay ng hatol. Naupo ito sa kabisera at tinitigan ang bawat pagkaing inilatag ni Elena. Masyadong maalat ang sinangag na ito. Elena, pati ba naman sa simpleng pagluluto ay pumapalya ka na rin? Hindi ko na nga alam kung ano pang silbi mo rito sa bahay. Ang bungad nito habang pabalibag na inilapag ang kutsara sa plato. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basahan. Sa mga sandaling iyon, pumasok na rin si Tristan at si Clarice. Nagtama ang paningin ni na Tristan at Elena, ngunit agad na umiwas ang asawa at mas piniling alalayan ang pinsan niya sa pag-upo. Good morning, Ate Elena. Tulungan na kita riyan. Ang malambing na alok ni Clarice, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakatingin sa leeg ni Elena na wala ng suot na kwintas. Hayaan mo na siya, Clarice. Trabaho niya yan. Mas mabuting magpahinga ka na lang
dahil kailangan mo ng lakas para sa bata. Sabi ni Tristan nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang asawa. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa natitirang dignidad ni Elena. Isang matinding katahimikan ang namayani sa hapagkainan, isang katahimikang binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos. Biglang ginalaw ni Doña Carmen ang kanyang braso at sinadyang itabig ang isang basong kristal sa gilid ng mesa. Ang baso ay nahulog sa sahig at nagkawatak-watak sa libu-libong piraso na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Ayan, napakabaya mo talaga, Elena. Bakit mo inilagay ang baso sa ganyang posisyon? Linisin mo yan ngayon din bago pa may masugatan. Sigaw ng biyanan. Agad na lumuhod si Elena sa sahig. Sa halip na gumamit ng walis, dahan-dahan niyang pinulot ang mga basag na bubog sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang balat, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Habang namumulot, napansin niyang papunta sa kanyang direksyon ang paanan ni Clarice na walang sapin. Kahit na nag-aapoy ang galit sa kanyang puso, kinuha ni Elena ang isang malaking piraso ng bubog na malapit sa paa ng pinsan upang hindi ito mapahamak. Isang maliit na hiwa ang gumuhit sa palad ni Elena at ang patak ng dugo ay humalo sa kinang ng kristal sa sahig. Ate, okay ka lang? Tanong ni Clarice na may halong kunwaring pag-aalala. Sa pagyuko nito, bahagyang bumukas ang suot nitong bag at mula roon ay may nahulog na isang tiyumpa ng mga susi. Mabilis na kinuha yon ni Elena bago pa man mapansin ng iba at palihim na isinilid sa bulsa ng kanyang apron. Matapos ang almusal, nang umalis na si Tristan para sa opisina at si Doña Carmen ay umakyat para sa kanyang beauty rest, naiwan si Elena sa loob ng library upang maglinis. Ngunit ang layunin niya ay hindi ang mag-alis ng alikabok. Inilabas niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Isa-isa niyang sinubukan ang mga ito sa mga cabinet ni Tristan hanggang sa marinig niya ang pag-ikot ng lock ng isang lihim na drawer. Sa loob niyon, hindi pera ang kanyang natagpuan, kundi isang makapal na folder na may titulong Clarice Corporation. Sa bawat pahinang kanyang binabasa, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang malaking panlilinlang. Ang perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ang lupang kanyang ipinamana sa asawa, ay unti-unti nang inililipat sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang pag-aari ng kanyang pinsan. Habang binabasa ni Elena ang mga dokumento, narinig niya ang mga yabag ng sapatos na papalapit sa silid. Ang bawat hakbang ay tila isang banta sa kanyang natuklasan. Mabilis niyang isinara ang drawer at ibinalik ang susi sa bulsa, ngunit ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Tristan na may suot na seryosong mukha. Tumingin siya kay Elena na may halong hinala. Habang nakita ang isang bote ng mamahaling lotion sa ibabaw ng mesa na binili ni Elena para sa sarili. Saan galing ang perang pinambili mo rito, Elena? Hindi ba't sinabi ko sa iyong magtipid tayo dahil nagkakaproblema ang kumpanya? Ang malamig na tanong ni Tristan habang tinititigan ang mga mata ng asawa. Tumayo si Elena ng matuwid. Ang palad na may sugat ay mahigpit niyang itinago sa likuran. Ang laso ng katotohanan ay nananalaytay na sa kanyang mga ugat at alam niyang ang sayaw ng paghihiganti ay kasisimula pa lamang. Ang bawat hakbang palabas ng mansyon ay tila pagtakas sa isang kuta ng kaaway. Sa gitna ng ingay ng lungsod at ang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada, lulan ng isang lumang taxi si Elena patungo sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nanginginig pa rin habang hinahaplos ang sugat sa kanyang palad na binalot niya ng isang manipis na panyo. Sa loob ng isang tahimik at amoy papel na opisina, sinalubong siya ni Attorney Vargas. Ang matandang abogado ay matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama.
At ang pag-aalala sa mga mata nito ay hindi maikakaila nang makita ang maputlang mukha ni Elena. Elena, Hija, bakit ngayon ka lang bumisita? At bakit tila pasan mo ang daigdig? Ang malumanay na tanong ng may abogado habang inilalapag ang isang mainit na tasa ng tsaa sa harap niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Elena. Inilabas niya ang mga kopya ng dokumentong palihim niyang kinuha mula sa drawer ni Tristan. Habang sinusuri ni Attorney Vargas ang mga papel, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Ang tanging maririnig ay ang marahang paglipat ng mga pahina at ang mabagal na pagtibok ng puso ni Elena na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ito ay higit pa sa simpleng pagtataksil sa pagsasama, Elena. Ang seryosong pahayag ni Attorney Vargas, ang asawa mo ay sistematikong nililimas ang lahat ng ari-ariang iniwan sa iyo ng mga magulang mo. Ang lupain sa Batangas, ang shares sa dating kumpanya ng tatay mo, lahat ay iunti-unti nang naililipat sa Clarice Corp. At ang masakit pa rito, mukhang may mga pirma mo ang lahat ng ito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena. Pirma ko? Pero kailanman ay hindi ako pumirma ng anumang paglilipat ng ari-arian. Malamang ay isiningit niya ang mga ito sa gitna ng mga papeles na pinapapirmahan niya sa iyo noon. Yung mga sinasabi niyang para sa insurance o tax ng bahay, paliwanag ng abogado. Ginamit niya ang tiwala mo para nakawan ka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Naalala niya ang mga gabing pagod na pagod siya sa pag-aalaga kay Doña Carmen at lalapit si Tristan na may dalang mga papel, sasabihing kailangan lang ng kanyang pirma para sa kinabukasan nila. Ang kinabukasang binuo ni Tristan ay para sa ibang babae at ang pundasyon yon ay ang mga pangarap na ibinigay ni Elena sa kanya. Gusto kong bawiin ang lahat, Attorney Vargas. Ang matigas na sabi ni Elena. Ayaw kong makitang masaya sila gamit ang mga bagay na hindi naman sa kanila. Magiging mahirap ito, Elena. May isang maliit na provision sa inyong marriage contract na sadyang nakakalito. Dahil sa batas ng pagsasama, ang mga ari-ari ang kinita habang kasal kayo ay itinuturing na pag-aari ninyong dalawa. Maliban na lamang kung mapapatunayan nating may halong pandaraya at maling paggamit ng pondo. Kailangan nating maging matalino. Huwag kang hihiwalay agad. Kapag nalaman niyang alam mo na, itatago niya ang lahat ng ebidensya. Pag-uwi ni Elena sa mansyon, sinalubong siya ng nag-aapoy na titig ni Tristan. Nakatayo ang asawa sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang bote ng losyon na kanina pa nito tinatanong. Saan ka galing, Elena? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Ang madiing tanong ni Tristan. At huwag mong sasabihing na masyal ka lang dahil ang suot mong sapatos ay punong-puno ng alikabok mula sa labas. Lumapit si Elena sa asawa. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang tupa, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha. Pumunta ako sa sementeryo, Tristan. Dinalaw ko ang puntod ng mga magulang ko. Pakiramdam ko kasi kailangan ko ng gabay nila dahil tila nagiging malilimutin na ako sa mga utos mo. Bahagyang lumambot ang mukha ni Tristan, ngunit ang hinala ay naroon pa rin. At ang lotion na ito? Sinabi mo sa akin na regalo ito ng kaibigan mo, pero nang tingnan ko ang resibong naiwan sa loob ng bag mo, nakita kong binili mo ito gamit ang credit card na para sana sa grocery. Naglakad si Elena patungo sa asawa at hinawakan ang kamay nito gamit ang kanyang palad na may sugat. Ito ba, love? Pasensya na. Gusto ko lang kasing maging maganda muli para sa'yo. Napansin ko kasing mas madalas ka nang tumitingin kay Clarice kaysa sa akin. Akala ko, kapag nag-ayos ako, babalik ang dating tingin mo sa akin. Natahimik si Tristan. Ang guilt ay panandaliang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng kanyang nakasanayang kayabangan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano tungkol kay Clarice. Pinsan mo siya. At sige,
Panatilihin mo ang lotion na yan, pero huwag mo nang uulitin ang paggastos nang walang paalam. Nang talikuran siya ni Tristan, ang nangiti ni Elena ay dahan-dahang naglaho. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin ng sala. Nakita niya ang isang babaeng tila talunan, ngunit sa loob ng kanyang mga mata, isang bagong apoy ang nagliliyab. Hindi lang lotion ang kukunin ko sa iyo, Tristan. Ang bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang refleksyon ay tila nagbabago mula sa isang biktima patungo sa isang mangangaso. Ngunit ang hindi alam ni Elena, sa itaas ng hagdan, nakatayo si Clarice. Hawak nito ang cellphone at may ipinakitang litrato kay Doña Carmen. Isang litrato ni Elena na pababa ng sasakyan sa tapat ng opisina ni Attorney Vargas. Huwag kang lilingon, Elena. Huwag mong ipakita sa kanila na alam mo ang kanilang laro. Ang kailangan mo ngayon ay ang maging pinakamagaling na aktres sa sarili mong trahedya. Ito ang bulong ni Elena sa kanyang sarili habang paakyat siya sa hagdan. Batid na sa bawat sulok ng mansyong yon ay may mga matang nagmamasid. Nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang anino nina Clarice at Doña Carmen na mabilis na nagtago sa loob ng silid ng matanda. Alam niyang may hawak silang alas laban sa kanya, ngunit hindi siya papayag na matalo nang hindi lumalaban. Kinabukasan, sa halip na magmukhang miserable, gumising si Elena ng may kakaibang sigla. Nagsuot siya ng isang simpleng bestido na kulay asul, naglagay ng manipis na kolorete at naghanda ng paboritong tanghalian ni Tristan. Bago siya umalis patungo sa opisina ng asawa, dumaan muna siya sa sala kung saan nagkakape ang kanyang biyenan at si Clarice. Aalis ka na naman, Elena. Mukhang nagiging abala ka yata sa labas nitong mga nakaraang araw. Ang mapanuyang puna ni Doña Carmen habang nakatingin sa suot ng minugang. Ngumiti si Elena ng napakatamis, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, Mama. Pupuntahan ko po si Tristan sa opisina. Naisip ko po kasi na baka masyado na siyang napapagod sa trabaho, kaya ipinagluto ko siya ng paborito niyang kare-kare. At tungkol po sa nakita ninyo kahapon, nagpunta po talaga ako kay Attorney Vargas para itanong kung paano natin mapoprotektahan ang mga ari-arian ni Tristan laban sa mga bagong buwis na ipinapatupad ng gobyerno. Gusto ko lang namang makatulong. Nakita ni Elena ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng dalawa. Ang pag-amin niya sa pagpunta sa abogado ay isang sugal, ngunit ito ang tanging paraan upang mawalan ng bisa ang litratong hawak nila. Pagdating sa opisina ni Tristan, sinalubong siya ng malamig na aircon at ang abalang tunog ng mga empleyadong nagmamadali. Pumasok si Elena sa loob ng silid ni Tristan nang walang katok, at doon ay naabutan niya ang asawa na seryosong nakatingin sa kanyang computer, habang ang kamay nito ay mabilis na nagtitipa ng mensahe sa cellphone. Love, narito ako. Ipinagluto kita. Ang malambing na sabi ni Elena habang inilalapag ang mga lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Elena, hindi mo ba nakikita na abala ako? Ang iritableng sagot ni Tristan, ngunit hindi niya magawang magalit nang amuyin ang masarap na ulam. Habang kumakain si Tristan, tila isang maamong pusa si Elena na umupo sa tabi nito. Inilabas niya ang ilang mga papeles mula sa kanyang bag, mga dokumentong inihanda ni Attorney Vargas na may mga titulong mukhang teknikal at nakakatamad basahin. Love, may itatanong sana ako. Kanina kasi, binanggit ko kay Mama na gusto kong makatulong sa mga bayarin sa bahay. Itong mga papeles na ito, sabi ng accountant ni Papa noon, ay makakatulong daw para mabawasan ang binabayarang tax ng mga properties natin. Hindi ko naman masyadong maintindihan ang mga terms dito. Basta ang alam ko lang ay kailangan ng pirma mo para ma-authorize ang audit. Ang paliwanag ni Elena sa tono ng isang asawang walang alam sa negosyo. Tumingin si Tristan sa mga papeles ng mabilisan. Kasabay nito
Ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Isang hudyat ng bagong mensahe mula kay Clarice na nagsasabing, "Miss na kita, Daddy. Kailan ka uuwi?" Dahil sa pagmamadaling masagot ang mensahe at sa paniniwalang sadyang mangmang ang kanyang asawa, pagdating sa batas, kinuha ni Tristan ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang mga papeles nang hindi binabasa ang maliliit na letra sa ibaba. Ang hindi niya alam, ang pinirmahan niya ay isang pagbawi ng awtoridad sa mga transaksyong ginawa sa ilalim ng Clarice Corp at ang muling pagbabalik ng kontrol ng mga lupain sa pangalan ni Elena. "Salamat, love. Napakalaking tulong nito sa pamilya natin," ang sabi ni Elena habang maingat na kinukuha ang mga papeles. Paglabas ni Elena ng silid, naglakad siya patungo sa elevator. Nang sumara ang pinto at mapag-isa siya sa loob ng maliit na espasyong yon, dahan-dahan niyang binitawan ang isang malalim na hininga. Ang kanyang mga balikat na kanina pa nakataas sa tensyon ay bahagyang bumaba. Isang himig ng isang lumang ballet music ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa gitna ng tahimik na pagbaba ng elevator, ang mga daliri ni Elena ay nagsimulang gumalaw sa hangin, tila sumasayaw sa isang imahinaryong kompas. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya ang asawang pinagtataksilan. Siya ang prima ballerina na muling naghahanda para sa kanyang huling pagtatanghal. Ngunit nang bumukas ang pinto sa ground floor, ang tunog ng pag-vibrate ng sarili niyang cellphone ay bumasag sa kanyang panandaliang kapayapaan. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot ni Elena ang tawag at isang boses ng lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. "Madam Elena, kailangan nating mag-usap. May alam ako tungkol sa balak ni Tristan na tuluyan na kayong iligpit sa susunod na buwan. Hindi lang pera ang gusto niyang kunin sa inyo." Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Elena. Sino ang taong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Tristan para lamang sa kanyang kasakiman? Ang bawat hakbang ni Elena papasok ng gate ng kanilang mansyon ay tila pagpasok sa loob ng isang pugad ng mga buhaya. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtitimpi. Pagdating niya sa sala, isang eksena ng huwad na trahedya ang sumalubong sa kanya. Si Clarice ay nakaupo sa sofa, nakasandal sa balikat ni Doña Carmen habang humihikbi ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig at ang kanyang mukha ay tila basang-basa ng mga luha. Nang makita si Elena, mas lalong nag-atungalang pinsan na tila ba nakakita ng isang halimaw. "Mama, ayoko na pong manatili rito kung laging ganito. Sinisisi po ako ni Ate Elena sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Sinabihan niya po akong mga agaw at palamunin." Ang paos na sumbong ni Clarice habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap kay Elena upang tingnan ang epekto ng kanyang kasinungalingan. Tumayo si Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Lumapit siya kay Elena at dinuro ito sa mukha. "Wala kang utang na loob, Elena. Pinatira ka namin dito. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Pero ang kapal ng mukha mong saktan ang damdamin ng batang ito. Isa kang Judas sa loob ng bahay na ito. Kung hindi ka lang asawa ng anak ko, matagal na kitang pinalayas sa kalsada." Hindi kumikibo si Elena. Nakatayo lang siya ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang bestido. Hinahayaan niyang dumaloy ang bawat mura at bawat insulto ng biyanan sa kanyang pandinig. Inililista ang bawat isa nito sa kanyang isipan bilang karagdagang dahilan para huwag maawa sa hinaharap. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Ang kanyang mukha ay madilim at pagod mula sa opisina. Agad na tumakbo si Clarice patungo sa kanya at yumakap sa kanyang leeg na tila ba isang bata na humihingi ng saklolo. "Tristan, anak, mabuti at dumating ka. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo." Inaapi niya si Clarice habang wala ka.
Wala siyang respeto sa akin at sa pamilyang ito. Ang pagsusulsol ni Doña Carmen, tumingin si Tristan kay Elena. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang tanging nakita ni Elena sa mga mata ng kanyang asawa ay ang matinding poot. Bago pa man makapagsalita si Elena, isang malakas na pagtama ng palad ni Tristan sa kanyang kaliwang pisngi ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, tila isang putok ng baril na tumapos sa anumang natitirang pag-asa. Napalingon ang ulo ni Elena sa tindi ng impact. Naramdaman niya ang agarang pamamanhid, kasunod, ang isang nag-aapoy na hapdi na tila nalapnos ang kanyang balat. Ang lasa ng kalawang, ang sarili niyang dugo, ay humalos sa kanyang laway sa loob ng kanyang bibig. Hindi ko akalain na ganyan ka kasama, Elena. Pinagkatiwalaan kita, pero pati ang pinsan mo ay pinagdidiskitahan mo. Masyado ka nang nagiging mapangapi dahil sa selos mo. Ang bulyaw ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Dahan-dahang hinarap ni Elena ang asawa. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kislap niyon ay tila isang malamig na bakal. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng huwad na pagsuko. Patawad, Tristan. Patawad, Mama. Marahil ay dala lamang ito ng aking pagod at labis na pag-iisip. Hindi ko sinasadyang sakta ng damdamin ni Clarice. Ang mahinahon niyang sabi. Ang boses ay walang panginginig. Ang bawat salita ay tila isang mapait na tableta na kinailangan niyang lulunukin. Sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang plano ay mas lalong naging malinaw. Ang sampal na yon ay hindi nagpahina sa kanya. Ito ang nagsilbing selyo ng kanyang huling desisyon. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga sa kama at nakatalikod kay Tristan, nakita ni Elena ang pag-ilaw ng kanyang cellphone sa side table. Isang mensahe mula kay Clarice ang bumulaga sa kanya. Sayang ate, mukhang mas mahal na niya ako. At huwag kang mag-alala, ang sampal na yon ay simula pa lamang. Mas mabuting umalis ka na bago ka patuluyang mawalan ng hininga sa bahay na ito. Pinatay ni Elena ang screen ng kanyang telepono. Bumangon siya ng dahan-dahan at pumunta sa banyo. Kumuha siya ng yelo at ibinalot ito sa isang tela. Pagkatapos ay maingat na itinapat sa kanyang namamagang pisngi. Ang bawat tusok ng lamig ay tila nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Tumingin siya sa salamin. Ang pamamaga ay hindi magtatagal, ngunit ang alaala ng hapdi ay dadalhin niya hanggang sa huling sandali. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig niya ang banayad na tunog ng isang email notification mula sa kanyang laptop. Binuksan niya ito at bumungad ang isang mensahe mamahoy mula sa kanyang bangko sa ibang bansa. Transaction successful. The final transfer has been completed. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na halaga. Ang lahat ng luhang hindi niya ibinuhos ay magiging baha na lulunod sa kanila bukas. Ang amoy ng masarap na ulam ay humalo sa malamig na hangin sa loob ng kusina, habang maingat na inihahanda ni Elena ang huling hapunan na pagsasaluhan nila. Bawat sangkap ay pinili niya ng may katumpakan. Ang pinakamagagandang piraso ng karne, ang pinakasariwang gulay, at ang mga pampalasa na tila nagdadala ng alaala ng mga unang taon ng kanilang pagsasama. Ngunit sa likod ng kanyang mga kilos, wala nang bahid ng pagmamahal. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa ibabaw ng sahig na kahoy ay tila pagputol sa mga hibla ng kanyang nakaraan. Habang kumukulo ang niluluto, tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang langit ay nagbabago ang kulay mula sa kahel patungo sa malalim na lila. Isang hudyat ng paparating na gabi. Sa sala, naririnig niya ang malakas na tawa ni Doña Carmen at ang malambing na boses ni Clarice na tila ba sila ang tunay na nagmamay-ari ng tahanang ito.
Ang tunay na tunog ng mga kubyertos na iniaayos sa hapag ay nagpapaalala kay Elena na ang bawat sandali ay bilang na. Naupo sila sa hapagkainan ng may kasakiman. Si Tristan, na tila nakalimot na sa sampal na ibinigay niya kagabi, ay nagsimulang kumain ng walang pasabi. Ang sarap ng luto mo ngayon, Elena. Sana ay ganito ka lagi. Hindi yung kung ano-anong iniisip mo. Ang sabi niya habang hindi tinitingnan ng asawa. Pinanood sila ni Elena. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa kung paano dahan-dahang lumalamon ang mga taong ito ng pagkaing inihanda ng babaeng kanila ring pinapahirapan. Ang bawat ngiti ni Clarice at ang bawat mapanirang puna ni Doña Carmen ay tila naging isang biro sa paningin ni Elena. Sa kanyang isipan, alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang ganitong eksena. Matapos ang hapunan, nang ang lahat ay nasa kani-kanilang mga silid na, dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa silid-aklatan ni Tristan. Ang bawat dulas ng kanyang mga paa sa makinis na tiles ay tila isang nakakatakot na bulong sa katahimikan gamit ang susi na kanyang naitago. Binuksan niya ang malaking vault ni Tristan. Inilagay niya sa loob ang isang puting sobre. Ang sobreng naglalaman ng lagda niya sa diborsyo at ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw at kataksilan ni Tristan. Isinara niya ang mabigat na pinto ng vault at ang tunog ng paglock niyon ay tila isang huling hantungan para sa kanyang mga pangarap. Bumalik siya sa kanilang silid at kinuha ang isang maliit na maleta. Maingat niyang itinupi ang ilang piraso ng damit, ngunit ang pinakahuli niyang inilagay ay ang kanyang lumang sapatos na pambalet. Ang sapatos na saksi sa kanyang mga pangarap bago siya naging isang bilanggo ng pag-ibig. Napatigil siya sa harap ng kabinet ni Tristan. Kinuha niya ang isa sa mga paboritong asul na polo ng asawa, ang polong lagi niyang pinaplansa ng may ingat. Naramdaman niya ang bawat hibla ng tela sa kanyang mga daliri. Ngunit sa halip na itabi ito, dahan-dahan niyang binitiwan ang tela at hinayaang mahulog ito sa loob ng basurahan sa sulok ng silid. Wala nang silbi ang pag-aayos sa isang bagay na bulok na sa loob. Eksaktong hating gabi nang marinig ni Elena ang banayad na paggalaw ng hawakan ng pinto. Pumasok si Tristan, amoy alak at tila wala sa sarili. Humiga ito sa kama at hindi man lang napansin ang maletang nakatago sa ilalim ng bintana. Clarice, mahal ko. Ang ungol ni Tristan habang nakapikit ang mga mata. Ang kanyang kamay ay pilit na humahawak sa braso ni Elena. Isang matinding kilabot ang gumapang sa balat ni Elena. Hindi na galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang malalim na pandidiri. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Tristan at tumayo. Kinuha niya ang kanyang maleta at lumakad patungo sa pintuan. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa silid na naging saksi sa kanyang pag-iyak sa loob ng maraming taon. Nagising si Tristan sa isang bahay na tila ba binabalot ng kamatayan. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na katotohanan. Kinapa niya ang kabilang panig ng kama, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na unan na wala ng bakas ng kanyang asawa. Elena? Ang paos niyang tawag, ngunit ang tanging sumagot ay ang nakakabinging katahimikan ng silid. Dahil sa kaba, mabilis siyang naglakad patungo sa silid-aklatan upang kumuha ng mahahalagang dokumento para sa kanyang pulong sa mga investor. Pagbukas niya ng vault, hindi ang kanyang mga titulo ang sumalubong sa kanya, kundi isang puting sobre na may pangalan niya. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Paglabas ng mga papeles, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang mga larawan nila ni Clarice, ang kanilang lihim na pagtatagpo, ang mga halik sa dilim, ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang mga mata. At sa huling pahina, ang lagda ni Elena sa diborsyo, kasama ang kopya ng mga dokumentong pinirmahan ni Tristan kahapon na nagbabalik ng lahat ng kontrol sa ari-arian kay Elena. Hindi maaari. Wala kang hiya, Elena.
Ang sigaw ni Tristan na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, ngunit wala nang nakikinig. Sa kabilang banda, sa labas ng kanilang mansyon, naririnig ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga lalaking nakauniforme. Ang sheriff at ang mga kinatawan ng bangko ay pumasok sa loob ng bahay. Si Doña Carmen, na noon ay nag-aayos ng kanyang alahas, ay napasigaw nang makita ang mga papeles ng foreclosure. Ang tunog ng pagkaladkad ng mga gamit at ang paglalagay ng mga dilaw na tape sa bintana ay tila mga huling pintig ng kanilang karangyaan. Hindi na kayanan ng matanda ang tensyon. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina at siya ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga hiyas ay nagkalat sa paligid habang unti-unting nawawalan siya ng malay. Samantala, sa opisina ni Tristan, ang kaguluhan ay hindi na mapigilan. Ang tunog ng mga teleponong hindi tumitigil sa pagring at ang bulungan ng mga empleyado ay napalitan ng awtoridad nang pumasok ang mga operatiba ng gobyerno. Ang bawat computer ay kinuha, ang bawat file ay sinilyuhan. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Clarice. Suot ang kanyang pinakamahal na bestido, handang ibalita kay Tristan ang tungkol sa kanyang pagbubuntis upang tuluyan ng maalis si Elena. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang mapagmahal na Tristan, kundi isang lalaking nakapuso sa gitna ng silid habang nilalagyan ng bakal na piring ang kanyang mga kamay. "Daddy, anong nangyayari?" Ang nauutal na tanong ni Clarice. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niya ang malamig na tinig ng isang opisyal tungkol sa kasong fraud at paglustay ng pondo. Ang takot sa mukha ni Clarice ay mas matindi pa sa anumang pangarap na binuo niya. Sa loob ng isang eroplanong papaalis ng bansa, nakaupo si Elena sa tabi ng bintana. Ang tunog ng makina ng eroplano ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa kanyang mga sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone na kanina pa nag-vibrate dahil sa mga desperadong tawag at mura ni Tristan. Walang panginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang lalagyan ng SIM card. Ang marahang tunog ng pagkaputol ng plastic na card ay tila ang huling pagputol sa kadenang gumapos sa kanya sa loob ng 10 taon. Ibinagsak niya ang piraso ng SIM card sa loob ng kanyang baso ng pulang alak. Pinanood niya itong lumubog sa madilim na likido, tila isang bangkay na ibinaon sa limot. Tumingin siya sa labas, sa mga ulap na tila malayang sumasayaw sa langit. Sa wakas, ang hangin na kanyang nilalanghap ay hindi na amoy pagsisinungaling. "Anong akala mo, Tristan? Nasasamahan kita sa hirap at sa presinto. Napakatanga mo naman kung iniisip mong mananatili ako sa tabi ng isang lalaking wala ng pera at wala ng pangalan." Ang boses ni Clarice ay hindi na malambing gaya ng dati. Wala na ang mapagkunwaring tinig ng isang anghel. Ang bawat salita niya ay tila talsik ng asido sa mukha ni Tristan na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng kanilang magulong sala. Pansamantalang nakalaya si Tristan matapos magbayad ng piyansa gamit ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Ngunit ang bahay na kanyang binuo ay tila ba naging isang guho na lamang. Naririnig ang tunog ng mabilis na pagbubukas at pagsasara ng mga drawer. Si Clarice ay abala sa paghahalughog sa lihim na vault ni Tristan. Kinuha ang bawat piraso ng alahas at ang natitirang cash na hindi nakuha ng mga awtoridad. Ang tunog ng mga telang mabilis na isinisilid sa maleta at ang kalansing ng mga gintong nagkakaumpugan ay tila isang malupit na musika sa pandinig ni Tristan. "Clarice, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba ang anak natin?" Ang nauutal na sabi ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Huminto si Clarice sa kanyang ginagawa at humarap kay Tristan nang may kasamang malakas na tawa na puno ng pangungutya. "Anak, Tristan, gising. Ginamit ko lang ang kwentong iyon para tuluyan mong layuan si Elena. At kahit totoo mang may bata rito, sa tingin mo ba ay hahayaan ko siyang lumaki sa isang amang bilanggo at pulubi?
Isang matinding panunuyo ng lalamunan ang naramdaman ni Tristan. Tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay nawala. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa, ang babaeng itinuring niyang reyna, ay siya palang kukuha ng huling hininga ng kanyang dangal. Sa kabilang bahagi ng sala, si Doña Carmen ay nakaupo sa isang silya, tulala at hindi makausap. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang tangkaing lumapit ni Doña Carmen kay Clarice upang pigilan ito sa pagkuha ng kanyang mga hiyas, mabilis na itinulak ng dalaga ang matanda. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Doña Carmen sa sahig at ang marahang pagdaing nito ay hindi man lang pinansin ni Clarice. "Huwag niyo akong hahawakan, matandang hukluban. Wala na kayong silbi sa akin." Ang bulyaw ni Clarice, bago pa balagbag na isinara ang kanyang maleta. Naglakad si Clarice patungo sa pinto nang hindi man lang lumingon. Ang tunog ng kanyang matataas na sapatos sa tiles ay tila mga huling pako sa kabaong ng buhay ni Tristan. Nang tuluyan ng sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas masakit pa sa anumang sampal. Napaupo si Tristan sa sahig sa tabi ng kanyang inang hirap na humihinga. Napatingin siya sa sulok ng pinto kung saan laging nakahanda ang mga tsinelas ni Elena para sa kanya tuwing darating siya mula sa trabaho. Ang mga tsinelas na yon ay naroon pa rin, maayos na nakasalansan, isang tahimik na alaala ng isang pag-ibig na kanyang itinapon sa basura. Ang bawat patak ng kanyang luha sa malamig na sahig ay tila nagdadala ng pangalan ni Elena. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang anino ng kanyang mga kasalanan at ang malamig na haplos ng kahirapan, ang sariwang amoy ng dagat at ang banayad na simoy ng hanging nanggagaling sa mga bundok ng Palawan ang naging bagong hininga ni Elena. Malayo na siya sa mausok at mapanlinlang na mundo ng Maynila. Dito, sa isang maliit na bayan kung saan ang bawat alon ay tila bumubulong ng kapayapaan, muling natagpuan ni Elena ang kanyang sarili. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang hiyas na naisuot niya noon. Sa loob ng isang syurigo o studio na gawa sa matibay na kahoy at malalaking bintanang nakaharap sa dalampasigan, ang tunog ng masayang tawanan ng mga bata ang pumupuno sa bawat sulok. Nakatayo si Elena sa gitna. Suot ang kanyang puting ballet skirt na dahan-dahang sumasabay sa bawat indayog ng kanyang katawan. Tinuturuan niya ang isang pangkat ng mga batang taga-isla ng mga batayang hakbang ng sayaw. Ang bawat ply at relieve ay hindi na lamang basta galaw. Ito ay simbolo ng kanyang muling pagtayo mula sa pagkakalugmok. "Ate Elena, tingnan niyo po. Tama ba ang pwesto ng mga paa ko?" Ang tanong ng isang batang babae na may malapad na ngiti. Lumapit si Elena at maingat na inayos ang posisyon ng bata. Ang kanyang tinig ay malumanay, malayo sa boses na punong-puno ng takot. Noong siya ay nasa mansyon pa. "Napakahusay, luningning. Tandaan mo, ang lakas ay nanggagaling sa iyong puso, hindi lang sa iyong mga binti." Matapos ang klase, habang nililigpit ni Elena ang kanyang mga gamit, pumasok si Mang Nestor, isang mangingisda na naging mabuting kaibigan niya sa isla. Bitbit nito ang isang basket ng mga sariwang mangga at buko. "Elena, Hija, naisip kong baka kailangan niyo ng merienda pagkatapos ng inyong pagtuturo. Salamat sa pagtitiyaga sa aking apo," ang sabi ng matanda ng may tunay na paggalang. "Naku, Mang Nestor, hindi niyo na po kailangang mag-abala. Pero salamat po rito, paborito ko ang mga ito," ang sagot ni Elena habang tinatanggap ang basket. Sa maliit na bayang ito, ang bawat kilos ng kabutihan ay walang kapalit na masamang balak, isang bagay na tila bago pa rin sa kanyang pandinig. Nang mag-isa na lamang siya, naupo si Elena sa beranda ng studio habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagmistulang isang canvas na may kulay lila, ginto at rosas.
Kinuha niya ang kanyang bote ng tubig at napatingin sa kanyang kanang kamay. Elena, patawarin mo ako. Wala na akong ibang matatakbuhan. Ang boses na yon ay tila nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Hindi na ito ang mapagmataas na tinig ni Tristan na nagpayanig sa mansyon noon. Ito ay isang paos, nanginginig, at desperadong pagsamo na humalo sa ingay ng malakas na ulan sa labas ng studio. Tumigil ang mundo para kay Elena. Ang sapatos na pambalet na hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang kanyang paningin ay nakapako sa lalaking nakatayo sa labas ng kanyang gate. Sa ilalim ng madilim na langit at sa pagitan ng mga guhit ng ulan, nakita niya ang isang anino ng lalaking dati niyang minahal. Si Tristan ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang madungis at basang-basang t-shirt. Ang kanyang katawan na dasi ay matikas ay tila lumiliit, balot ng panghihina at gutom. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pangungutya. Ngayon ay tila dalawang madilim na butas na puno ng pighati. Anong ginagawa mo rito, Tristan? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na pader ng yelo. Elena, nakiusap ako. Namatay na si Mama. Wala kaming pambayad sa ospital. Kinuha ng gobyerno ang lahat at si Clarice. Iniwan niya ako nang malamang wala na akong itatagong yaman. Kinuha niya ang lahat ng natitira sa akin at sumama sa ibang lalaki. Ang pagsasalaysay ni Tristan habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa agos ng ulan sa kanyang pisngi. Naglakad ako na malimos. Nagbakasali na mahahanap kita rito. Nararamdaman ni Elena ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Tristan ay tila mga lason na bumabalik sa kanyang gunita. Ang sampal, ang mga pangiinsulto ni Doña Carmen, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak habang ang asawa ay nasa bisig ng iba. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa trauma na tila muling nabubuhay sa bawat patak ng ulan. Gusto mong patawarin kita dahil wala ka ng matuluyan? Gusto mong balikan ang tahanan na ikaw mismo ang sumira? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. 3 taon, Tristan. 3 taon akong bumuo ng sarili ko mula sa mga pirasong dinurog mo. At ngayon, darating ka rito para hingi ng utang na loob na kailanman ay hindi ko naman pagkakautang sa'yo. Asawa mo pa rin ako, Elena, sa harap ng Diyos. Ang huling hirit ni Tristan bago ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Nanatiling nakatitig si Elena sa nakabulagtang katawan ni Tristan sa gitna ng maputik na daan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bubong ay tila nagtatanong kung may natitira pa bang puwang ang awa sa isang pusong paulit-ulit na sinugatan. Hindi niya binuksan ang pinto. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang lokal na himpilan ng barangay. Mang Berting, may isang lalaking nawalan ng malay sa tapat ng studio ko. Mukhang kailangan niya ng tulong medikal. Ang mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay walang panginginig, walang bahid ng pag-aalala ng isang asawa, kundi ang formal na tono ng isang estrangherong nagmamalasakit sa kapatao. Dinala si Tristan sa maliit na klinika ng bayan. Pinanood ni Elena ang mga tauhan ng barangay habang binubuhat ang lalaking dati ay tila higante sa kanyang paningin. Ngunit ngayon ay tila tuyong dahon na lamang na madaling mahulog. Naglakad siya patungo sa klinika, bitbit ang kanyang payong. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, binayaran niya ang paunang bayad para sa gamot at pagkain ni Tristan. Ang pagbibigay niya ng pera ay hindi isang tanda ng pagbabalik, kundi isang huling barya para sa kanilang nakaraan. Isang limos
para sa isang pulubi, hindi isang puhunan para sa pag-ibig. Nang magkamalay si Tristan makalipas ang ilang oras, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Elena. Nakaupo ang babae sa isang silya sa sulok ng silid, malayo at may bakod ng katahimikan. Elena, alam ko, nandito ka. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Ang pabulong na sabi ni Tristan. Pilit na inaabot ang dulo ng bestido ni Elena sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na kamay. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang asawa mo. Mahal mo pa rin ako. 'Di ba? Kahit na anong mangyari, tayo pa rin ang magkasama sa huli. Isang matalim na hapdi ang dumaan sa dibdib ni Elena nang marinig ang salitang tayo. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniiwas ang kanyang bestido sa maruming hawak ni Tristan. Tristan, ang tulong na ibinigay ko ay hindi para sa asawa ko. Ibinigay ko yon dahil tao ako at hindi ako katulad mo na kayang manood ng isang nilalang na namamatay sa harap ko. Ang malamig na sagot ni Elena. Huwag mong gamitin ang konsepto ng pag-ibig para itali muli ang leeg ko. Ang perang ibinayad ko sa klinika ay huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos nito, wala na tayong koneksyon. Pero wala na akong pupuntahan. Elena, patawarin mo ako sa lahat. Sa bata, kay mama, kay Clarice. Nagkamali ako. Ang pagsisigaw ni Tristan habang sinusubukang bumangon mula sa kama. Ngunit ang kanyang panghihina ay mas matindi kaysa sa kanyang kagustuhan. Ang bawat salita sa lumang pahayagan ay tila matutulis na bubog na sumusugat sa mata ni Elena. Hindi na ito ang mukha ni Clarice na puno ng tagumpay at pang-aapi. Ang larawan sa balita ay nagpapakita ng isang babaeng halos hindi na makilala, sugatan at walang malay sa tabi ng isang wasak na sasakyan. Ayon sa ulat, si Clarice ay nanasangkot sa isang malubhang aksidente matapos niyang tangkaing tumakas mula sa mga pinagkakautangan niya. Matapos lokohin ang bago niyang kinakasama at makuha ang pera nito, naubos din niya ang lahat sa mga sugal at luho. Sa huli, siya ay iniwan ng lahat, nag-iisa at walang matakbuhan. Naging baldado siya, Elena. Hindi na siya makakalakad pa. Ang sabi ni Tristan mula sa kama, ang kanyang boses ay puno ng isang kakaibang halo ng galit at pait. Nakita mo na, pare-pareho lang kaming sinira ng Diyos. Ako ay pulubi, siya ay baldado. Ikaw na lang ang natitira, Elena. Ikaw na lang ang pwede kong kapitan. Sa halip na makaramdam ng awa o kasiyahan, isang malalim na pakiramdam ng kawalan ang bumalot kay Elena. Hindi niya ninanais na maging ganito kasaklap ang katapusan ng kanyang pinsan. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang ang lahat ng ito ay resulta ng mga desisyon ni Clarice. Tristan, ang nangyari kay Clarice ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kanya at sa mga pinili niyang gawin sa buhay, ang mahinahong sabi ni Elena. Huwag mong gamitin ang trahedya ng iba para magmukha kang biktima. Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa sarili nating mga aksyon. Nang makalabas sa klinika si Tristan, mas lalo siyang naging desperado. Habang ang buong bayan ay nagdiriwang dahil sa nalalapit na fiesta, si Tristan ay tila isang multo na sumusunod sa bawat hakbang ni Elena. Minsan, makikita siya ni Elena na nakatayo sa labas ng kanyang studio. Nakatingin sa mga batang nagsasayaw, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Minsan naman, uupo siya sa dalampasigan, sinusubukang gumawa ng mga kastilyong buhangin na tila ba isang bata na humihiling ng atensyon. Elena, hindi mo ba nakikita? Pwede pa nating ayusin ang lahat. Pwede tayong magsimulang muli dito. Ako, ikaw, at ang mga pangarap natin noon. Ang pakiusap niya isang hapon habang inabangan niya si Elena sa kanyang pag-uwi. Hindi sumagot si Elena. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit ng gabing iyon, lumala ang sitwasyon. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay
ay tila isang koro ng takot at pag-usisa na bumalot sa madilim na gabi. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tristan. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng poste. Ang matalim na piraso ng basag na bote ay kumikinang sa tuwing tinatamaan ng ilaw, isang mapanganib na hiyas na nakatutok sa kanyang sariling lalamunan. Elena, narinig mo ba ako? Lumabas ka. Huwag mong hintaying gawin ko ito. Ang desperadong sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Wala na akong dahilan para mabuhay kung wala ka. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Sa loob ng studio, nanatiling kalmado si Elena. Ang tunog ng kanyang paghinga ay mas matatag pa kaysa sa mga yabag ng mga taong nagkukumpulan sa labas. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang damit, huminga ng malalim at lumabas. Hindi siya tumakbo. Ang bawat hakbang niya patungo sa gate ay tila isang marcha ng isang reynang handang magbigay ng kanyang huling hatol. Tumigil siya sa tapat ng gate. Ang rehas na bakal ang tanging naghihiwalay sa kanila. Hindi niya sinubukang pakalmahin si Tristan. Hindi niya ipinakita ang anumang awa o takot. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Tristan, itigil mo na ang palabas na ito. Masyado ng gabi para mag-ingay. Ang mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Palabas? Sa tingin mo ba ay nagbibiro ako, Elena? Handa akong mamatay para sa'yo. Ang ganting sigaw ni Tristan. Mas lalo pang idiniin ang basag na bote sa kanyang leeg na nag-iwan ng isang manipis na pulang guhit. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Hindi, Tristan. Hindi ka handang mamatay para sa akin. Handa kang mamatay dahil nawalan ka ng isang alipin na nag-aalaga sa'yo. Ang hinahanap mo ay hindi ako, kundi ang babaeng tanga na handang pulutin ang bawat piraso ng iyong basag na ego. Namimiss mo ang pakiramdam na may isang taong nagmamakaawa para sa pag-ibig mo. Kahit na ikaw ang may kasalanan, bawat salita ni Elena ay tumusok kay Tristan. Pinawi ang bigat ng kanyang pananakot. Ang pag-ibig ay respeto, Tristan. Matagal mo na yung winasak. Kung gusto mong tapusin ang lahat, gawin mo. Pero huwag dito. Huwag mong dungisan ang bagong buhay ko. Nanahimik ang paligid. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Tristan. Nahulog ang basag na bote sa semento, parang huling hininga ng kanyang pagbabanta. Tumingin siya kay Elena, puno ng pagkabigo at pagkatanto. Hindi na siya ang babaeng dati niyang kayang kontrolin. Ang dating maamong tupa ay isa ng leonang hindi na kayang paamuhin ng kanyang mga panloloko. Dumating ang mga tanod ng barangay. Walang salitang lumapit si Elena sa kanila at mahinahong sinabi, "Pakisigurado niyo lang po na makakasakay siya sa unang biyahe ng barko bukas ng umaga. At siguraduhin niyo rin pong hindi na siya makakabalik dito." Lumipas ang mga buwan na tila mga alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan, hinuhugasan ang mga bakas ng paa sa buhanginan. Ang lukot na papel na may nakasulat na hindi pa tapos ay itinago ni Elena sa isang lumang kahon. Hindi na takot ang kanyang naramdaman tuwing maaalala ito, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking nananatiling bilanggo ng kanyang galit, habang siya ay matagal nang lumilipad sa kalayaan. Ang araw ng munting pagtatanghal ng kanyang mga estudyante ay dumating. Ang entablado nila ay ang ginintuang buhangin sa tabi ng dagat, at ang kanilang musika ay ang banayad na paghampas ng mga alon. Habang pinapanood ni Elena ang mga bata na sumasayaw ng may kagalakan, ang kanilang mga galaw ay hindi perpekto, ngunit ang kanilang mga ngiti ay tunay. Isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang pamilyang kanyang pinili. Ito ang buhay na kanyang binuo mula sa mga piraso ng kanyang wasak na kahapon. Sa gitna ng kasiyahan, isang kartero ang lumapit sa kanya.
May dalang isang sobre mula sa isang bahay ampunan sa Maynila. Nanginginig ang sulat kamay sa labas ng sobre at alam na agad ni Elena kung kanino ito galing. Nagpaalam siya sandali sa mga magulang na nanunood at naglakad patungo sa isang malaking bato sa tabi ng dagat. Binuksan niya ang sulat. Ang mga salita ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Si Clarice, sa gitna ng kanyang pagdurusa, ay humihingi ng tawad. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang kasalanan, ang kanyang inggit at ang kanyang walang katapusang pagnanasa na maging si Elena. Sa dulo ng sulat, nagtatanong siya kung mapapatawad pa ba siya. Matagal na tinitigan ni Elena ang papel. Ang mga salitang nakasulat ay tila mga multo na nagbabalik mula sa isang malayong nakaraan. Ngunit wala siyang naramdamang galit. Wala ring tuwa. Tanging isang malalim na katahimikan. Tiniklop niya ang sulat at dahan-dahan itong pinunit sa maliliit na piraso. Ang bawat punit ay hindi isang kilos ng galit, kundi isang kilos ng pagpapalaya. Pinalipad niya ang mga piraso ng papel sa hangin at ang mga ito ay dahan-dahang tinangay ng amihan patungo sa karagatan. Hindi niya kailangang sagutin ang sulat. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Bumalik siya sa pagtatanghal. Sa huling bahagi ng programa, habang ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog sa kanluran, isang sorpresa ang inihanda ni Elena. Kinuha niya ang isang bagong pares ng sapatos na pambalet. Hindi na ang luma at punit-punit na simbolo ng kanyang nakaraan. Isinuot niya ito at sa harap ng munting madla, nagsimula siyang sumayaw. Lumipas ang maraming taon. Ang buhok ni Elena ay nagsimula ng maging kulay pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng liwanag. Ang kanyang studio sa Palawan ay naging isang matagumpay na paaralan ng sining na tumutulong sa maraming mga bata na marating ang kanilang mga pangarap. Kahit hindi na siya gumanap sa entablado, ang kanyang kaluluwa ay sumasayaw pa rin sa bawat galaw ng kanyang mga estudyante. Ngunit ang tunay na sukatan ng kanyang tagumpay ay hindi ang bilang ng tropeo o ang dami ng papuri. Ito ay ang kakayahan niyang harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan nang walang takot o galit.